Hi, welcome po uli. Ito po uli si Sir Ogie, no, ng Technical Skills Application in Business and Marketing Tutorials 2026. So, last video tutorial natin, diniscuss natin yung ah ano ba yung mas okay? Magpa-repair ng laptop pag nasira or yung motherboard ng laptop pag nasira o bumili na lang ng bago. Ito po yung continuation natin, no? Ito naman ang tanong ng ah, ibang estudyante ko at mga nagpa-repair ng computer, laptop, and desktop. Kailan sulit ang pagpapalit ng motherboard ng laptop or desktop? So, pwedeng maging sulit yun kung bago pa ang laptop. Okay? At mataas ang halaga nung laptop or desktop, high-end, no? Ika nga, mahalaga ang laptop at mas mura ang pupapalit ng motherboard kaysa bumili ng bago. Pero, kailan mas mainam bumili ng bagong laptop? So, pag nasira ba ang laptop o desktop o yung motherboard ng laptop, motherboard ng desktop, kailan mas mainam bumili ng bagong laptop or bagong desktop? So, kapag ka mahigit na 5 to 7 years na ang edad ng laptop, no, mas mainam na bumili. Okay? Mataas ang halaga ng motherboard at labor. Kailangan mo nang bumili. Marami nang sira bukod sa motherboard. Mabagal na ang laptop at hindi na sapat sa mga high-tech na software o modern software o high-end software na lumalabas. So, conclusion, bago magdesisyon, ihambing ang gasto sa pagpapalit ng motherboard, no, at ang presyo ng bagong laptop. Kung ang repair o replacement ay halos kasing presyo na ng bagong laptop, mas makakabuting bumili na lamang ng bago para magkaroon ng mas mahusay na performance, mas bagong technology at mahabang buhay na paggamit. Okay? So ang tanong pa, no, why do laptop motherboards get damaged? So paano nasisira ang laptop or desktop? Okay? So there are several reasons for motherboard failure. It's either laptop motherboard or desktop motherboard. Alam natin ang pinakamahal na parts ng computer, whether if it is laptop or desktop, ay yung motherboard. So, maraming factors o reason kung bakit ang motherboard ay nasisira or nagpe-fail. But the most common is overheating. Okay? Other motherboard killing culprits include partially connected or incorrectly connected cables, improper sealed components, no, ibig sabihin hindi naka-slot ng mabuti, no, o hindi nakapit ng mabuti, and electrical spikes and power surge. All of this you can easily protect yourself against, no, motherboard damage. So, yun yung ilan na binabanggit natin na pwedeng maging dahilan ng sira ng ating laptop, desktop, motherboard, or desktop motherboard or laptop motherboard. So maraming dahilan niya kung bakit nasisira ang laptop motherboard or desktop motherboard. Ang pinaka karaniwang sanhi nun ay yung sobrang init nga, no, overheating. Kapag palaging mataas ang temperature ng laptop, maaaring masira ang mga electronic components na nakakabit sa motherboard. So, mga karaniwang dahilan ng pagkasira ng motherboard ay number 1, overheating. Dulot ng baradong cooling fan. Kasi yung cooling fan, yun na naglalabas ng init ng laptop eh.
Even the desktop, yung ano, yung tawag dito, yung mga fan, no? Dulot ng baradong cooling fan, no? Maruming heatsink o yung heatsink na tinatawag yung nakapatong dun sa CPU, no? Heatsink o mahinang overflow na tinatawag. Okay? Ang iba pa niyan, natapunan siya ng liquid, no? Yung mga tubig, kape, soft drinks at iba pang liquid doon na maaring magdulot ng mga short circuit at corrosion. Power surge or electrical spikes, biglang pagtaas ng voltage ng kuryente, no? Maaring makasira din ng motherboard. Maling pagkakakabit ng mga kable, yun nga, no? Yung hindi tama o maluwag na pagkakabit ng mga cable ay maaaring magdulot ng problema sa motherboard. It's either laptop or desktop. Okay? Hindi maayos na pagkakabit ng component nga, no? Yung RAM, yung hard disk, SSD, iba pang pyesa na hindi maayos ang pagkakabit na maaaring magdulot ng system failure o pinsala. Physical na pinsala o ibig sabihin yung mismong nasira na pyesa. Pagkahulog, matinding pagkabagsak, no, ng laptop. Alikabok, yan. Yung kasi humidity na tinatawag, no. Yung sobrang alikabok, no, na maaring magdulot ng overheating, kalawang corrosion at short circuit, no. At isa na rin diyan yung ibig sabihin old model na. Habang tumatagal, no, ang paggamit maaring humina or masira ang ilang bahagi ng motherboard. Okay? So yun po yun. So paano naman may iwasan ang pagkasira ng motherboard? Okay? Isa, linisin ang cooling fan. Nililinis yun, no? Binubuksan, no? Kung hindi nyo alam, no? Tawag dito. Tingnan nyo sa YouTube kung paano yung pagbukas ng laptop. Tapos, lilinis yung cooling fan, air vent ng regular. Gumamit ng mga surge protector or UPS upang maprotektahan laban sa power surge, no? Iwasang kumain ng uminom malapit sa laptop, no? Okay? So marami po na pwedeng pag-ingatan natin, no? Huwag takpan yung mga air vents, no, habang gumagamit ng laptop. Yung mga singawan ng init ba? So nakikita natin sa ilalim, yung iba niyan gumagamit nga ng no, ng cooling fan na inilalagay sa ilalim ng laptop, no? Ayan. So in conclusion, ang motherboard ay isa sa pinakamahalagang bahagi ng laptop. Yan ang pinakamahal. Sa tamang gamit, regular na paglilinis at wastong pag-aalaga, may iwasan ang karamihan ng mga sanhi ng pagkasira nito at mapapahaba pa ang buhay ng inyong laptop. So, ganun po yun, ano? Isa pang tanong na isang estudyante, no? At saka mga kliyente nagpagawa ng laptop or desktop, no? What kills a motherboard? The most common causes The most common causes of motherboard failure are aging of battery. Yung CMOS battery, no? It keeps on configuration, information will only last for around 5 to 6 years before it will need to be replaced. So yung CMOS battery yan, yung CMOS battery niyan, whether if it is laptop or desktop, siya yung nag-a-update ng date and time. And at the same time, yung sa CMOS, para nang sa ganon, mabigyan ng sapat na power yung dapat na supplyan kapag halimbawang magbubukas na ang computer mo. So, yung tinatawag na CMOS battery. Okay? So, yun po yun, no? Marami pong mga dapat tandaan, no? Kung paano alagaan ang ating laptop or desktop. So, sa pag-repair pa naman yan, whether if it is laptop, motherboard, or laptop unit,
or desktop unit, ito po yung troubleshooting yan. Okay? Tandaan natin na kung magtatry tayo mag-repair ng ating laptop or computer, alam natin dapat, no? Alam natin dapat yung mga parts na dapat nating ingatan, no? Kasi sa laptop or desktop, no, maraming tinatawag na error. Gaya ng binanggit ko na nakaraan, so maraming error ang computer, whether if it is laptop or desktop. Pero, napakadali lang i-troubleshoot niyan. Kasi tatlo lang naman yan eh. I-categorize mo lang yung mga error na i-encounter mo ng isang technician. I-categorize mo lang into 3. No? Ito yung tatlong category na lagi kong tinuturo sa mga estudyante ko sa IT, no? Pagka magre-repair ng computer. So, una niyan is dead set. Tatlo lang yan, di ba? Maraming error ang computer, hardware, and software. Pero tatlong category lang, i-categorize mo lang into 3, madali mo siyang troubleshoot, no? And mare-repair. So, isa na dyan, number 1, yung dead set. Kaya na binanggit ko, dead set computers, yung pagbukas mo ng computer mo, laptop or desktop, pag open mo, no, may kuryente naman, okay naman yung power, no? Pero pag in-on mo, ayaw mag-on. Totally no power at all. Okay? Next is blackout computers. So, blackout computers means pag in-on mo, whether it is laptop or desktop, pag in-on mo, no, may power. Nag-on. Di ba? Nakita mo yung light on na pinindot mo yung power button. Pero, wala kang makikitang display sa screen, whether if it is laptop or desktop. So, we categorize that error in blackout computers. On-screen error message. So, when you turn on the unit, laptop or desktop, no, nag-turn on. And then may display sa screen. Okay siya. Nag-display sa screen. Pero, yung inaasahan mong maglo-load ang Windows, no, at magiging normal yung opening ng Windows, no? Ibig sabihin, no, okay siya kung normal na mag-open. Walang problema. Pero kung halimbawang meron kang nakitang error, ibig sabihin hindi siya tumuloy gaya ng inaasahan mo na nag-open ka ng Windows. Minsan pag turn on mo, no, nag-turn on, tapos merong display sa screen, pero biglang maghahang. Hindi na magtutuloy sa Windows. Magtuloy man sa Windows, naghahang. Minsan naman, pag turn on mo, magdi-display sa screen, tapos magre-restart. Minsan naman, pag turn on mo, hindi pa masyadong lumalabas yung mga message sa screen, no, yung display, namamatay. So, yun yung tinatawag na category on-screen error message. So, paano natin masasabi o ma-distinguish natin, no? Malalaman natin ang suspect, no, when it comes to dead set computers, no? Ano yung gagawin natin pag kinategorize natin into dead set computers, no? Blackout computers, on-screen error message. So, sa ganyang error na may encounter natin, no, kailangan malaman natin yung flow. Number 1 kasi niyan, dapat alam mo yung flow ng hardware, no? From opening, from power cord, into power supply, and then goes in final viewing sa screen. Okay? So, yung pag-repair ng computer, whether if it is dead set computers, blackout computers, on-screen error messages, no? Categorization lang yan into 3. Okay? So, meron akong kinumpile din na galing sa YouTube, galing sa Facebook, no? Some errors na makikita natin. So, ito yung binabanggit ko, no? Kailangan sa pagre-repair ng computer, troubleshooting and repair, dapat alamin mo yung suspect, lalong-lalo na pag dead set.
Okay? Dead set. Blackout and on-screen. Alam mo dapat yung flow from input hanggang sa output. Alam mo dapat yan. So, di-discuss natin yan. So, punta